Binalita, ha? Marcos Jr., bigyan natin ng komentaryo. Marcos Jr. bukas sa dialogue kay BP Sara para umano sa unity ng bansa. Bukas umano si Pangulong Marcos Jr. sa pakikipag-usap kay Vice President Sara Duterte alang-alang sa pagkakaisa at pambansang interes. Bongbong, naloko mo na kami dyan sa lintik na pagkakaisa na yan eh. Nung nag-unity team kayo, wala kayong pinangako. Hindi nyo kami naloko, Banateros. Hindi nyo kami naloko. Nakinig kami kay Tatay Digong na ikaw ay bangag. Hindi nyo kami naloko. Tapos eto na naman kayo. Kokontrahin na naman kita dyan sa lintik na pagkakaisa na yan. Huwag na kayong papabudol dito. Sara, once and for all, huwag ka nang magpaloko rito. Ipinalibing ng tatay mo, yung tatay nito. Pero anong ginawa niya? Gustong ipalibing yung tatay niyo sa dahig. Huwag kayong papabudol dito. Animal tong tao na ito. Wala pong puso yan, animal yan. Sasakmalin ka niyan. Baka mamaya turuan ka pang magdroga niyan. Baka mamaya nag-aalmusal ka na lang marijuana. Huwag kang papaloko dyan. Huwag ka ng dialogo. Anong gagawin yan? Kunwari, sabihin, pauwiin ko si Bongbong Marcos, huwag ka nang tumakbo. Tanga! Hindi kami maniniwala dyan. And we will do our part to convince BP Sara na tumakbo. We will do our best. And we will do our best na wag na makipag-usap sa'yo. Kontrahin po natin to. Ako naman sa tingin ko hindi na niya mauuto si Sara. Sa tingin ko naman hindi na rin niya mauuto ang taong bayan. Hindi niya na mabobola. Pero ganun pa man, isigaw natin, hindi natin gusto to. Ano, ikaw pa biktima? Ito ang binigyang diin ng Malacanang sa gitna ng umiinit na tensyon sa politika. So hero ka pa. Nagpapakumbaba ka na willing ka makipag-dialogue. So pag hindi nakipag-dialogue si Sara sa'yo, siyang masama, ikaw mapagkumbaba ka ba? Alam mo, ako asar na asar ako. Tatandaan po natin to. Iba ang humility, iba ang false humility. Ang pinapalabas dito ni Bongbong, humble siya. Nagpapakumbaba siya. Hindi po. False humility yan. Ang totoong humility is, alam mong nagkakagulo sa gobyerno mo. Makinig ka, Bongbong Marcos. Nagkakagulo. Whether ikaw may kasalanan or hindi. Dawit ang pamilya mo, asawa mo, anak mo, bayaw mo, pinsan mo. Kung may humility ka, wala kang pride, magbibitaw ka. Sasabihin mo, oy, alam ko hindi guilty yung pamilya ko. Pero magbibitaw ako nang sa gayon, hindi ko maimpluwensyahan ang investigasyon ninyo. Do whatever you want. Kung may kasalanan yung anak ko, hindi ako makikialam, ikulong nyo siya. Parang yung sinabi ni PRRD. Pag may kasalanan yung anak ko, barilin ninyo. Hands off ako, hindi ako makikialam. Yan ang humility. Wag nyo kami lukuhin sa false humility. Hindi ka lulusot. Promise, hindi ka lulusot sa akin. You don't pretend to be humble. Not on my watch. Ito siguro ay hindi sa pagmamalaki, okay? Pero ito ay isa sa mabilis kong maamoy. Kung yung tao pa-humble lang o talagang humble. Yung hindi mo lang pagbitaw, Bongbong Marcos, mayabang ka na eh. Hindi mo, yung pagkidnap lang sa tatay kay PRRD, wala ka ng humility. Diba? So wag mo kaming paandaran ng false humility mong yan. Gago ka. Niloloko mo kami. Next po tayo.
Ito po, pag-usapan natin itong si Batman ha. Naku, matindi pala ito. Sabi ko na eh, dudang-duda ako dito bakit sobrang sip-sip kay Bongbong Marcos nitong itong si Batman na ito. Meron palang tinatagong dumi sa dilim. Batman talaga, oh. Pakinggan natin. Pinabulaanan ni dating Finance Secretary Ralph Recto ang akusasyong sangkot siya sa pagpopondo ng mga maanumalyang flood control project. Una nang sinabi ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na iniutos ni Recto ang remittance ng bilyong-bilyong piso mula sa PhilHealth at Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC. Nasa 167 billion pesos umano ang dinivert na pondo sa Bureau of Treasury para sa unprogrammed appropriations. Ayan, so yung 167 galing sa PhilHealth at sa PDIC inilipat. Okay? Kasi po bawal yun. Kung saan intended dapat yung pera, doon mo gamitin. Kung saan sinabi ng batas, yan ang napag-usapan, yan ang napagkasunduan, yan ang napirmahan, dyan mo gamitin. Hindi ka pwedeng lipat ng lipat. Pala desisyon itong si Recto. Saan yan dinala? Pakinggan natin. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Carpio na pasok ito sa plunder at technical malversation. Plunder ang kaso niyan. Kulong po yan. Sige, plunder at saka technical malversation. Technical malversation is a situation where the law there is a law saying that this money should be used to build schoolhouses. You use the money to build a bridge. You did not steal a single centavo. That is technical malversation because the law says you build a house, schoolhouse. And that's a law. You have to obey that. The law says this should be used only for operations of PhilHealth. You used it for flood control. Yun ang matindi ron. So, sa PhilHealth dapat inilipat. Okay? Illegal po yun. Criminal po yun. Kahit na hindi kinulimbat kahit piso ni Recto. So, technically, yung paglipat mo lang, bawal yan. Diba? Kahit wala kang ninakaw. Kahit zero. Pero ang nakakapagtaka dyan, bakit sa PhilHealth dadali mo sa flood control? Yung mga ganong klase. Ano ang motibo mo? Anong purpose mo? Kung hindi ikaw magnanakaw, bakit mo nilaan dyan? At sinong amo mo ang pinagsisilbihan mo para nakawin dyan? Yun ang nakakapagtaka ron. Kasi di ba kita naman natin ang daming nawala sa PhilHealth. Lipat dito, lipat doon, lipat diyan. Pambira. Bakit PhilHealth pa kinuhanan nyo? Sa bagay, madaling nakawan itong pagproyekto ng DPWH, pagpatungkol sa flood control, madaling nakawan Hit din ni Carpio, walang excess funds ang PhilHealth at tanging ang Pangulo lang ang maaaring maglipat ng savings ng mga ahensya. If you talk of excess, that means you don't need it for that year. But so many hospitals have not been paid. So many private hospitals are closing because PhilHealth hasn't paid them. Ayan. At unang-una dyan, dapat yung excess lang ang pwede ilipat, ang punto niya. Anong excess? Yung hindi mo kakailanganin within 1 year. Okay? Pero kulang na nga Sa katunayan, dapat pa nga dagdagal natin sa PhilHealth. Dahil dyan po talaga bagsak ang Pilipinas. Ang dami pong punta po kayong public hospital. Ang dami pong nangangailangan ng tulong. Kaya, alam nyo, nakakaasar talaga na yung pinagkukuhanan nyo pa ng nakaw, galing PhilHealth. Na ang nakataya dyan ay buhay at kalusugan ng taong bayan para ka lang makabili sa Forbes Park. Na instead na sana ang pinoproblema na lang ng Pilipino ay yung kanyang sakit, paano siya magpapagaling,
poproblemahin mo pa yung pambayad. Dahil walang suporta ang PhilHealth, yung pambayad sa ospital. At maraming ospital at maraming doktor hindi na nababayaran ng PhilHealth. Kaya yung iba ayaw nang tumanggap ng PhilHealth, naiintindihan po natin. Tapos na nakawin. Kasi pambibili sa Forbes Park. Tapos kukuhanin lang ng asawa, kukuhanin ng bayaw, kukuhanin ng anak, kukuhanin ng pinsan. Bastos no? O, di ba? Recto, ba't ka nagpagamit? Yun ang tanong dito. May tinatago ka pala. Pero ayon sa dating finance chief at ngayon executive secretary, walang kinalaman ng DOF sa flood control projects. DPWH daw ang may accountability sa mga proyekto. Ang papel-anya ng DOF ay pataasin ang national revenue at bantayan ang mga utang at deficit ng gobyerno. Ayan. So tingnan natin, kailangan maimbestigahan to kasi iba sinasabi ni Carpio, iba sinasabi ni Recto. Okay? Pero dapat maglabas ng ebidensya to si Recto. Huwag tayong papayag na sasabihin mo na lang na kasalanan na naman to ng Duterte. Yung gano'n, yung style Claire Castro, style Sandro, DDS yan. DDS. Huwag ganun. Hindi gusto ng mga Pilipino yung ilalipat nyo lang yung katarantaduang ginawa ninyo sa mga Duterte. Magpakita kayo ng ebidensya. Even kasi yung ibang lawyer talagang katulad ni Claire Castro yung reasoning nila hindi na parang lawyer. Kahit di ka lawyer, magpakita ka naman sana ng sustansya. Wag yung parang iyong pangangatwiran ay parang salita ng adik gaya ni Sandro. Parang salita ng tagapagsalita ng adik. Kasi talagang parang wala eh. So bigyan nyo kami. We want to see evidence. Kung naglipat ka nga, ikaw ang naglipat or hindi. Yun lang naman. Hindi natin pag-usapan dito. Kung may ninakaw ka, hindi. Saka na natin pag-usapan yan sa plunder. Pero sa ngayon, pag-usapan muna natin, ikaw ba ang naglipat o hindi? Pakita ka ng ebidensya.